Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Mahirap at hindi masaya ang pag-ibig kapag alam mong merong kang kahati. At lalong masakit na malamang hindi ka sapat sa kanyang buhay kaya naghahanap pa siya ng kalinga at pagmamahal sa iba. Isa ako sa mga numero unong fanatic ng inyong programa sa radyo man o sa YouTube channel mong Papa Dudut. Gawing-gawi ko na gabi-gabi ay nag-aabang na ako sa inyong latest uploads. Siya nga pala Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang JC, isa kong ex-domestic helper sa France. Pero ngayon ay isa na akong negosyante at kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Siya nga pala, sisimulan ko na ang kwento ko noong makilala ko ang asawa kong France na si Pierre. Isa siyang diplomat at kung saan-saan siya nadidestinong bansa. Pero sa France ko siya nakilala noon. Kaibigan kasi siya ng amo ko noon na isa ring diplomat. And to make the story short ay naging asawa ko si Pierre. Ilang buwan pa lamang ang lumipas ay nadestino ang asawa ko sa Pilipinas at dito na kami namuhay bilang mag-asawa. Samantala sa tulong ng aking kababatang si Eric na isang Filipino teacher ay nakapagsalita ng wika natin ang asawa ko kaya mas naging madali ang komunikasyon namin. Papa Dudut, hindi naman sa pagmamayabang. Pero gwapo ang asawa ko. Matangkad, magandang pangangatawan at higit sa lahat ay charming. Sa katunayan, noong kabataan niya ay isa siyang modelo kung saan madalas siyang makita noon sa mga runways ng Paris Fashion Week, London Fashion Week at Milan Fashion Week. Pero dahil sa angking kakisigan ay naging lapitin siya ng mga babae na siyang naging malaking problema ko. Papa Dudut, naging selosa ako dahil doon at dahil sa may history si Pierre ng pambababae kaya kailanman ay hindi na panatag noon ang kalooban ko. Kanina pa kitang hinihintay, bakit ngayon ka lang? Tanong ko kay Pierre na nooy ginabi ng dating. Huminga lang ng malalim noon si Pierre pero hindi niya ako kinibo. Para bang wala siyang nakita o narinig. Nainsulto naman ako sa ginawa niya kaya lalo ko siyang kinumpronta. Ina-expect ko na 9:00 ka uuwi pero anong oras na? 12:00 pasado na. Saan ka galing ha? Mabilis niya akong sinagot. Nag-overtime lang sa work. O talaga? Usisa ko sa kanya na may halong pagdududa. Bakit hindi ka naniniwala? Sabi niya sa akin. Hindi, bakit? Tumawag ako sa French consulate kanina at wala ka raw doon. Besides, hindi ka naman office worker para mag-overtime. Sarkastikong sabi ko kay Pierre. Oh come on, even diplomats like me are working. Hirit niya sa akin. Pero hindi ka mag-overtime ng ganyang oras. Please Pierre, huwag mo kong gawing illiterate. Alam ko kung anong trabaho ng isang diplomat. So my beloved husband, saan ka nang galing? Seryosong tanong ko sa kanya. Okay, magsasabi na ako ng totoo. Kasama ko si Eric, yung Filipino tutor ko. Birthday niya ngayon, kasama din namin ang mga Pinoy friends niya. We drink, we dance, pag-amin niya sa akin. So nag-inuman kayo sa beer house? And I'm sure may tinable kayong babae, panunubo ko sa kanya. Come on. Huwag kang mag-isip ng dirty. Nag-inuman lang kami. That's it. Naiirita niya ang sagot, Papa Dudut. Bravo! Ang galing mo magsinungaling, Mr. Gileron. Sarkastikong balik ko sa kanya. What? You are telling me na nagsisinungaling ako? Kompronta niya sa akin. Sa puntong yon ay sinabi ko na kay Pierre ang lahat ng mga natuklasan ko noong araw na yon. Oo, sinungaling ka Pierre. Bakit? Tumawag ako kay Eric kanina at sinabi niya sa akin na hindi ka raw kasama at hindi ka nag-take ng Filipino lessons mo kanina. Hindi ko ba talaga aamin? Okay, naniniwala ako na galing ka sa bar o sa beer house. Pero sino ang mga kasama mo? Galit na galit ako noon at parang gusto ko nang magwala.
Nagpapakasaya lang ako. There's nothing wrong with that. Pangaasar na sagot pa niya sa akin. Nagpapakasaya sa piling ng ibang babae? Panunubo ko pa. Wala akong kasamang ibang babae. Just my diplomat friends Luca and Marcos. That's the truth. If you don't want to believe in me, so be it. I don't care. Diyan ka na nga. Wika niya sa akin at balak pa niyang alisan ako pero pinigilan ko siya. Sandali Pierre, wag mo nga akong talikuran, sabi ko sa kanya. Are we having a fight again? Hindi ka ba nagsasawa na palagi tayong nag-aaway every night? Masinsinang kausap niya sa akin. Paano hindi kita aawayin? Ikaw dyan na nagsisimula. Kung nagiging tapat ka lang sa akin, hindi tayo magtatalo ng ganito. Diretsang katwiran ko sa kanya. JC, do you still love me? Maya-maya'y seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, mahal kita, sagot ko. Then trust me. I promise hindi kita lolokohin. Paniniguro niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim. Bagamat nakakakutob ako sa faithfulness ng asawa ko ay nagpa siya pa rin akong pagkatiwalaan ang kanyang sinabi. Pasensya ka na Pierre. Pero kasi hindi ko maiwasang pagudahan ko yung katapatan mo sa akin. Nagiging malamig ka na sa akin. Hindi mo na ako nilalambing. Hindi ka na sweet tapos wala ka ng oras sa akin. Kailan pa tayo huli nagsiping? Nung isang buwan pa Pierre. Kaya nga napapaisip ako kung mahal mo pa rin ba ako o may iba ka ng mahal. Paliwanag ko sa kanya. I'm very sorry kung marami akong kulang sa'yo. Nagkataon na busy lang ako this past few weeks. But I promise, babawi din ako sa'yo. Yun ang pangako niya sa akin na umaasa kong tutuparin niya. Papadudot, oo, madalas akong magselos noon. Pero madali din nawawala ang lahat dahil malambing si Pierre. Alam na alam niya kung ano ang kahinaan ko at doon niya ako madalas dalihin. Mahal na mahal ko noon ang asawa ko, kung kaya't madalas kong ginagawang magpakamartir sa kanya kahit nahuhuli ko na siyang nambababae noon. Samantala makalipas nga ang ilang araw ay nagpaalam sa akin si Pierre na lilipad siya patungong Geneva, Switzerland kung saan ay nakatira ngayon ang mga Pranses na biyenan ko. Sabi niya sa akin ay kailangan daw niyang bisitahin ang kanyang mama na noon ay may sakit. Gusto ko naman sanang sumama ngunit limited lamang noon ang finances namin kaya sa huli hinayaan ko na lamang siyang tumungo sa Switzerland ng mag-isa. Kaso papadudot, nang makarating na siya sa Switzerland ay lalong lumala ang panlalamig sa akin ng asawa ko. Sobra akong kinabahan noon. Hindi ko maipaliwanag pero sa puntong yon ay parang ayaw ko nang paniwalaan pa yung mga pangako niya sa akin na pagkatiwalaan ko siya dahil mahal niya ako. At yung huling balik niya sa Switzerland ang labis na nagpakaba sa akin dahil nawala ang komunikasyon namin. Hanggang sa isang araw ay isang katotohanan ng aking natuklasan. Nga pala, kaya pala ako tumawag kasi para itanong kung hindi na ba magpapa-tutor kay Eric yung French husband mo. Tanong sa akin ng gay friend kong si Z habang nasa isang sikat na coffee shop kami sa BGC. Magpapatutor pa rin si Pierre kay Eric kaso nasa France pa siya ngayon. Inform ko naman sa kaibigan ko. Nagulat naman si Z sa akin sinabi. Para bang hindi siya makapaniwala. Ha? Sabi mo nasa France si Pierre? Oo, dinalaw niya yung mama niya doon. Isang linggo na siya doon eh. Sigurado ka? Kasi nakita namin ng mga tropa ko si Pierre sa casino doon sa Pasay. May kasamang babae siya. Akala namin na ikaw, yun kasi ang tangkad mo eh. Pag-amin ni C sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Sigurado ka ang si Pierre yun? Baka kamukha lang niya. Sinusubukan ko pang i-deny ang katotohanang sinabi ng kaibigan ko. Umasa pa rin ako na hindi ako niloloko ng asawa ko. Sigurado kami na si Pierre yung nakita namin, insist ni Z sa akin. Pero ang sabi niya ay pupunta siya sa Switzerland. Unti-unti nang nag-sink in sa akin noon ang panlolokong ginagawa sa akin ng asawa ko. Nakita mo bang umalis siya? Hinatid mo ba siya sa airport? Tanong niya sa akin.
Umiling lamang ako bilang sagot sa kanyang tanong. Hindi naman siya nagpahatid sa airport. Nagtaksi lang siya. Wika ko. Kumpirmado nga, niloloko ka lang ni Pierre. Yun ang katotohanang sinabi ni C na labis na nagpasakit sa aking puso. Umuwi ako kaagad sa bahay at sinimulan ko ang pag-iimbestiga sa asawa ko. Mula sa kanyang friend list hanggang sa pagtatanong sa mga malalapit niyang kaibigan. At doon ko nga nakumpirma na hindi umalis patungong Switzerland si Pierre at sa halip ay kasama niya ang kabit niyang nagngangalang Angeline. Papadudot may ibinigay na address sa akin ng isa sa mga close friends ni Pierre na si Luca, isa ring princess. Sinabi niya sa akin na doon daw matatagpuan ang kabit ng asawa ko. Kaya wala akong inaksayang panahon noon at pinuntahan kaagad ang address na yon. Doon ko nakaharap si Angeline na isang Pilipina din. Agad kong kinumpronta ang kabit at sinabunutan. Agad naman sumaklolo si Pierre at inawat ako. Doon ko nga nakumpirma na nasa Pilipinas lang pala ang asawa ko. Papadudot hindi ko matanggap yon at halos sumabog ako sa galit. Kaya simula noon ay madalas ko nang girahin noon ang kirida ng asawa ko. Pagkatapos noon ay naging bantay sarado na ako kay Pierre. Sinisigurado ko na hindi na magkakaroon pa ng pagkakataon na magkita ang asawa ko at ang kirida niya. Pero papadudot, nabigo ako dahil wala akong kaalam-alam na pasekreto silang nagkikita noon. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na lang umalis si Pierre sa bahay namin para sumama sa kanyang kabit. Isang araw ay muli kong nilusob ang condo unit na tinitirahan nina Pierre at Angeline para sunduin ang asawa ko. Pero tulad ng aking inaasahan ay hindi yun naging madali. Mga agaw ka, Angeline, pangakos ako sa kabit ng asawa ko. Ngunit agad naman akong binalikan ito. Ako mga agaw? Oh well, hindi ka ba na-orient ni Pierre? Hindi ko inagaw sa iyo si Pierre kasi siya mismo ang lumapit sa akin. At saka bakit hindi mo itanong ang sarili mo kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Tila may halong pangiinsultong tanong niya sa akin. Hayop ka? Napasigaw ako sa kanya sa galit at takmang sasampalin ko siya pero agad niyang nasalagang braso ko. Mahal ko si Pierre, JC. Diin niya sa akin. Halatang hindi na niya isusuko ang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo, karida ka lang. Insulto ko sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Angeline sa akin. Kirida na kung kirida ang mahalaga na sa akin ang puso ni Pierre, sabi pa niya sa akin. Dahil doon ay lalong nagdilim ang paningin ko at nakahanap ako ng tiyempo para sampalin ang malditang kabit. Oo, inaamin kong kirida lang ako. Pero sino sa atin dalawa ang mahal niya? Ako, JC. Ako ang mahal niya. Handa kang ipagpalit ni Pierre para sa akin. Insist pa ni Angeline sa akin. Halos sumabog noon ang ulo ko sa sobrang galit nang marinig ko yon. Samantala'y mabilis namang lumapit sa amin si Pierre para awatin ako habang si Angeline ay agad na nagtago sa likuran ng aking asawa. Mamili ka, Pierre. Sino sa amin dalawa ang mahal mo? Ako o si Angeline? Tanong ko sa aking asawa. Humirit naman sa akin ang pesteng kabit. Siyempre ako na ang pipiliin ni Pierre, no? Pagmamalaki pa niya. Humirit din si Pierre. JC, let me explain first. Pero naputol yon nang hysterical na akong nagsalita ulit sa kanya. Diyos ko naman, ano pa bang i-explain mo sa akin? Isn't it obvious na ginagawa mo lang akong tanga? Galit na wika ko noon sa aking asawa. Mahal kita, malungkot na wika sa akin ni Pierre. Kung mahal mo ko, bakit meron kang kabit? Balik ko kaagad sa kanya. Pierre, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan para gawin mo sa akin to? Because I love you both. Diretsang pag-amin ni Pierre sa akin. Lalong nag-init naman ang ulo ko sa sinabi niyang yon. Ang kapal din ang mukha mong sabihin sa akin yan ng harap-harapan. Please JC, understand me. I know it's weird pero heto ang nararamdaman ko. Mahal ko kayong pareho and I can't choose between the two of you. Pakiusap niya sa akin.
Hindi ko naman matanggap ang sinabi niyo ni Pierre. Ako ang asawa niya, dapat sa akin lang ang puso niya. Hindi yung may kahati pa akong ibang babae at imposibleng magmahal ng dalawa dahil isa lang ang puso ng tao. Dahil doon ay isang desisyon na ang aking ginawa. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa akin ay pwes ako na makikipaghiwalay sa iyo, sabi ko sa aking asawa. No JC, tahasang pagtutol ni Pierre. Ngunit agad akong nangatwiran sa kanya. Hindi ko na kayang sikmurain ang lahat, Pierre. Pagod na ako. Ayaw ko na ng may kahati sa iyo. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang 100% ng puso mo, it means hindi mo talaga ako mahal. Sige, simula ngayon kakalimutan ko ng asawa kita. Pagdidiin ko sa kanya. Papadudot ilang beses kong binawi si Pierre sa kirida niya pero patuloy lang ang asawa ko sa pagtataksil. Kaya dumating din ako sa puntong sumuko na ako at tinangka ko makipaghiwalay na sa kanya. Oo, masakit na iwan ang taong mahal mo pero nilabanan ko talaga ang mga nararamdaman ko para kay Pierre. Inisip ko na bago ko siya mahalin ay mahalin ko muna ang sarili ko. Nakipaghiwalay ako kay Pierre dahil pagod na ako sa mga panloloko niya sa akin. Pagod na rin akong unawain siya at pakisamahan. Pero hindi naging madali sa akin ang lahat dahil sadyang mahirap talagang kalimutan ang isang taong mahal na mahal mo. Papadudot pilit kong nilabanan noon ang mga nararamdaman ko para kay Pierre. Pero sa huli nabigo ako. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko makuhang kalimutan ang asawa ko. Mahal na mahal ko pa rin siya kahit na ilang beses niya akong lokohin at saktan. Kaya nga matapos ang ilang buwang pangungulit ni Pierre sa akin ay bumalik din ako sa kanya. Katanghang mang maituturing pero ganun talaga. Wala akong magawa. Samantala kahit na bumalik ako kay Pierre ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon sa kirida niya. Madalas kaming magkaharap ng kirida niya. Pero kahit na gusto kong sakta ng babae ay kinontrol ko na lamang ang sarili ko dahil ayaw kong lumala pa ang gulo. Bukod sa ayaw kong mawala sa akin noon ang asawa ko, pero papadudot nagpatuloy ang malaking gap sa pagitan namin ng kabit ni Pierre. Tandaan mo Angeline, mananatili ka lang kabit kasi ako ang legal wife. Ang sabi ko sa kanya nang minsang magkaharap kami sa isang outdoor cafe. Ngunit hindi nagpatalo sa akin si Angeline. Paki ko kung legal wife ka. Mas masaya kaya ang maging second. Remember, kaya nagkaroon ng second si Pierre kasi hindi siya nasatisfy sa una. It also means mas mahal ang second kesa sa first. Pinagdiinan niya yon sa mukha ko. Diyan ka nagkamali girl. Malay mo parausang ka lang ni Pierre. Kontra ko naman sa kanya. No girl. Confident ako na mahal ako ng asawa mo. Natatawa niyang wika sa akin. Sa totoo lang, napaka-unfair ng mundo. Kapag ang isang lalaki ay may kabit, masama na kaagad ang tingin sa kanya ng tao. Pero kung tutuusin ay hindi mangangabit ang isang lalaki kung walang pagkukulang ang asawa niya. Hirit pa niya patungkol sa akin. Na agad ko namang dinugtungan. At kung walang mga haliparot na babaeng tulad mo. Nakita ko namang napikon si Angeline sa sinabi kong yon. So ano, hindi ba tayo magsasapakan? Sarkastikong tanong niya sa akin. Magsasapakan? No way. Teka, akala ko ba may breed ka? Balik ko naman sa kanya. Tama nga yung sinabi mo noon na may breed ka. Mukha ka kasing aso. Pangaasar ko pa sa kanya. Ayaw mo ba talaga? Sayang no. Ganado pa naman sana ako makipagbasagan ng mukha sa'yo. Sarkastikong wika pa ni Angeline sa akin. Don't worry, magbabasagan din tayo ng mukha some other day. Anyway, curious lang ako. Ano naman ang nagustuhan mo kay Pierre? Bakit sa dinami-rami ng lalaking pwedeng landiin ay bakit siya pa? Sinusubukan kong maging kalmado habang tinatanong ko yon sa kanya. Mahal ko siya, anong magagawa mo? Diin pa niya sa akin. Sa puntong yon ay nawala na ang chill ko. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo. Pasalamat ka at nakakapagtimpi pa ako sa iyo kasi kung hindi, babasagin ko na talaga ang mukha mo. Wika ko sa kanya. Buti na lamang at dumating noon si Pierre at agad kaming naawat. Kasi kung hindi, babasagin ko na talaga ang mukha ng babaeng yon. Samantala may ibinulong si Pierre sa kabit niya at pagkatapos noon ay umalis na ang babae. Nagkaroon naman ako ng pagkakataong kumprontahin ulit ang asawa ko.
punong-puno na ako dyan sa kirida mo ha. Gusto niya palaging siya na lang ang bida. At saka Pierre, oo maaaring pinatawad kita at pumayag akong pakisamahan niyang kirida mo pero please naman, huwag mo naman akong abusuhin. Kung tutuusin hindi ka dapat hinahayaang gawin mo ito. Ako ang legal wife. Dapat ay sa akin ka lang. Kung tutuusin pwede kitang ipakulong at ipadeport dahil sa pakikiapid mo. Pero hindi ko ginagawa kasi inuunawa kita. Mahal kasi kita Pierre. Pero sana naman ay huwag mo namang sagarin ang pagiging mabait ko. May hangganan din ako. Yun ang mahaba kong litanya sa asawa ko. I'm sorry JC. Malungkot na sagot pa ni Pierre sa akin. Iwalay mo na yung kabit mo kasi ako ang asawa mo. Demand ko sa kanya. I thought you understand. Wika niya sa akin. Ngunit sumabog na ako sa kanya that time. Pagod na ako maging tanga Pierre. Ayaw ko na. Ngayon kung ayaw mong hiwalayan niyang kirida mo pues ako na ang hihiwalay sa'yo. This time ay tototohanin ko na pagbabanta ko. Go ahead, break up with me. I really don't care. Bigla na lamang niyang sinabi. Dahil doon ay nabigyan ko siya ng isang malakas na sampal. Oo, hihiwalayan na talaga kita. Gigil na gigil ako noon sa kanya. I hate you Pierre, I hate you. Pinagsisisihan kong ikaw ang pinakasalan ko. Sabi ko pa sa kanya sabay walk out. Sa puntong yon ay nag-decide na akong tapusin na ang lahat sa amin ni Pierre. Kahit na masakit at mahal na mahal ko siya. Pero kailangan ko nang iwanan ng asawa ko kasi sagad na ang pasensya ko. Nakaramdam din ako ng awa sa sarili ko kaya tinigil ko na ang katangahan sa asawa ko. At kahit na ilang beses pa siyang nagtangkang bumalik sa akin ay nagmatigas na ako. Samantala isang katotohanan ang aking nadiskubre tungkol sa kasal namin ni Pierre. Nalaman ko na peki pala ang kasal namin. Kaya lalo akong naggalit sa asawa ko at agad ko siyang kinumpronta. For all these years akala ko ako ang legal wife, yun pala peke lang pala ang kasal natin. Naghihinanakit kong sabi sa kanya. Sorry kung hindi ko nasabi sa iyo kaagad. Malungkot at paumanhing sabi niya sa akin. Pero hindi yun sapat para mapatawad ko siya sa panluloko sa akin. Pinagmukha mo kong tanga Pierre. Ano na lang ang sasabihin ni Angeline sa akin? Siguradong pagtatawanan niya ako. Malayang malaya na rin siya nalandiin ka kasi wala akong habol sa iyo. Halos maiyak na ako noon sa harapan niya. About our marriage, it's all my brother's plan. Pag-amin niya sa akin. Alam ko na ayaw sa akin ni Philip. Kasi isa lang akong Pinay. Isa lang akong domestic helper noong nakilala mo but still, hindi pa rin sapat na dahilan yon para lokohin niyo ko. You know what Pierre? Sobrang sakit nang ibinigay mo sa akin. Minahal naman kita. Hindi naman kita niloko pero bakit mo ako sinaktan ng ganito? Sa puntong yun ay humagulhol na ako. That's why I'm here. To say sorry. Ang sabi pa ni Pierre sa akin. Sa palagay mo ay makukuha mo lang sa sorry ang lahat ng ito? Hindi. Oo Pierre, maaaring hindi mo ko pinagbubuhatan ng kamay pero sinasaktan mo ko emotionally. At para sa akin ay masakit yon. Kumpronta ko sa kanya. Mahal pa rin kita. Kaya ako nasasaktan ng ganito. Pierre, maawa ka naman sa akin. Kung talagang hindi mo ko kayang mahalin then just leave me alone. Huwag ka na magpapakita o magpaparamdam sa akin kahit kailan. Kailangan na kitang kalimutan. I can't. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, ang sabi niya. JC, kaya ako pumunta rito ay para sabihin sa iyo na hiniwalayan ko na si Angeline. Nag-decide ako to end our relationship kasi naliwanagan na ako. I realized that I love you more than Angeline. Pagtatapat pa niya sa akin. Ngunit lalo lamang ako naggalit sa kanya. Pwede ba tigilan mo na ngayon kasinungalingan mo? Hindi ako nagsisinungaling. Insist niya sa akin. Totoo ang sinabi ko, I love you. That is why I'm here to make things right. Itatama ko na ang mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Just give me a chance. Ngunit sinasabi na ng puso't isipan ko noon na wag na siyang bigyan ng chance. Natuluyan ko na siyang pakawalan. Sa palagay mo ibibigyan pa kita ng chance? My God! Ilang beses na ba kitang binigyan ng chance pero ano?
Sinira mo ang lahat at saka hindi ka ba nahihiya dyan sa sinasabi mo? Ang kapal kasi ng mukha mo, I told him. Samantala ay halos magmakaawa na sa akin si Pierre noong mga sandaling yon. Please JC, I'm begging you. Give me a chance at hindi ko sasayangin. I promise, hindi na kita papayakin o sasaktan. I will love you with all my heart. Please maniwala ka sa akin. Ngunit hindi ko na talaga makuha pang paniwalaan ng asawa ko. Stop it Pierre. Tumigil ka na hanggat may natitira pa akong respeto sa iyo. What do you want? I will give you anything. Patawarin mo lang ako. Desperadong wika niya sa akin. Then leave me alone. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo. Naibulalas ko sa kanya. Nawala naman ng imik si Pierre at sa puntong yun ay nakita ko na siyang umiyak sa harapan ko. Actually nagpapasalamat pa nga ako at peke ang kasal natin. At least wala akong magiging problema sakaling mahanap ko yung lalaking tunay na magmamahal sa akin. Sorry Pierre pero hindi ko na kaya pang kasamahin ng isang katulad mo. Pagtatapos ko. Papadudot yun na ang naging hudyat para mawala ng tuluyan ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit na anong tangkan ni Pierre na bawiin ako ay hindi na siya nagtagumpay. Inisip ko na lamang noon na baka hindi si Pierre ang lalaking makapagbibigay sa akin ng kaligayahang minimithi ko. Sa kabilang banda noong mga panahong yon ay nagtapat ng pag-ibig sa akin ang kababata kong si Eric. Actually matagal na siyang may gusto sa akin pero binugo ko siya noon dahil pinakasalan ko si Pierre. Pero nung magsimulang masira na ang relasyon namin ng asawa ko ay muling pumasok si Eric at doon na nga pinakita niya sa akin na seryoso siya sa pagmamahal sa akin. Pero hindi ko kaagad tinanggap ang pagmamahal niya dahil sariwa pa rin ang mga sugat na ibinigay sa akin ng asawa ko. Samantala isang araw ay nagpaalam sa akin ang aking asawa. Babalik na raw siya ng Switzerland for good. Hindi ko na siya pinigilan at sa halip ay hiniling ko pa na sana'y maging maayos na ang kanyang buhay. At doon na nga nagtatapos ang lahat sa amin ni Pierre. Pagkatapos noon ay nag-decide na rin akong sagutin ang pag-ibig ni Eric sa akin papadudot. Hindi naglaon ay naging kami rin ni Eric. Sa ngayon ay asawa ko na siya at may isa na kaming anak. Naikasal kami ni Eric kasi peke naman ang kasal namin ni Pierre. Sa kabilang banda ay si Pierre naman ay may asawa na rin at nakabase na silang pareho sa Reunion Islands. Masasabi kong masaya na rin siya sa buhay niya. Papadudot oo, maaaring masakit ang mga naging karanasan ko sa dati kong asawa. Pero hindi na rin ako nagsisisi kung bakit nangyari sa akin yon. Marami kasi akong natutunan sa buhay. At isa na roon ang katatagan ng loob. Papadudot, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa niyo ito at muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, JC. Huwag mo nang patagalin ang isang relasyon kapag alam mo may kahati ka sa pagmamahal niya. O masakit at mahirap, kailangan mo na siyang i-give up. Dahil obvious namang hindi kanya talaga mahal. Tandaan natin na iisa lang ang puso natin at ginagawa ng Diyos ang pag-ibig para mahalin ang isang tao lamang. Hindi pwedeng dalawa, tatlo o marami. Kaya tama lamang na hiwalayan na ni JC si Pierre dahil hindi mo deserve na maging second option. At lalong hindi mo deserve na lokohin ng isang mapansamantalang lalaki. Sa mga ka-online natin palagi ninyong tatandaan na magiging tapat kayo sa inyong asawa o karelasyon. Pahalagahan at irespeto natin sila tulad ng pagpapahalaga at pagrespeto natin sa ating mga sarili. Palagi nating isa sa buhay na ang pag-ibig ay isang sagradong regalo sa atin ng Diyos. Kaya huwag natin itong paglaruan, abusuhin at gamitin para tumapak ng ibang tao. Magmahal tayo ng tapat dahil siguradong yon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikita.
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.